Walang patid ang pagdating ng ilang mga heavy equipment sa nasusunog na bahagi ng Navotas Sanitary Landfill para maapula ito. 18 araw na mula nang sumiklab ang sunog, patuloy ang pagsasagawa ng soil cover operations o pagtatabo ng lupa at limestone sa gabundok na basura para mapigilan ang pagsulpot ng panibagong pagmumula ng apoy o underground fire. Dahil puno ng combustible material o mga madaling masunog na materyales, sabayan pa ng init ng panahon, kaya pahirapan ang pagsasagawa ng firefighting efforts. Sa pag-iinspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon, patid niyang malaking hamon ang isinasagawang containment operations. Hindi biro itong nangyari dito, no? At napakalawak, napakalaki. 30 hectares, napakalaking lugar. 44 hectares yung landfill. Ang nasusunog siguro halos 90% noon, no? Nung simula. Pero ngayon, according to the estimates, halos mangangalahati na tayo dun sa napapatay nating area. So, napakalaking progress niyan, pero kagaya naman ng nakita nga ninyo, hindi ito madali. Ani Dizon, malaking bagay ang partisipasyon ng pribadong sektor para mapabilis ang pag-apula sa landfill fire. Napabilis din ang paruot parito ng mga heavy equipment tulad ng bulldozer, backhoe, dredger at dump truck dahil sa katatapos lang na access road. Nagpapasalamat tayo sa private sector, lalo na sa San Miguel, kasi talagang napakalaking tulong ng access road. Kasi ngayon mabilis na, kaya nakita nyo, ang dami ng mga equipment in multiple sites na. 3 area ng landfill ang konsentrasyon ng fire control measures. Base doon sa heat map po natin, ito po yung pinakamainit. So dahil nasuppress na po natin to, kaya mababawasan po yung usok. Bagamat minamadali po natin at mas maraming areas na pong na-operate po natin, importante, safe pa rin po doon sa mga nagtatrabaho po dito. Makikita nyo sa aking likuran ang patuloy na ginagawang pag-aapula ng gobyerno dito sa nasusunog na bahagi ng Navotas Landfill. Higit 2 linggo na mula nang sumiklab ang trahedya. Ayon sa Department of Public Works at Highways, slowly but surely ang ginagawang containment strategy ng gobyerno at hindi sila titigil hanggat hindi nila nadideklarang fire out ang lugar. Kinilala naman ng Pilipinas ang pagpapadala ng Japan ng kanilang technical experts sa ganitong uri ng trahedya. To address the shared challenge in front of us when the partner is in a difficult situation, I think it is necessary for another partner to be supporting each other. Ayon sa team leader ng Japan experts, nasa tamang track ang bansa sa pag-aapula ng sunog sa landfill. To complement the ongoing work done by the Philippines based on our experience in Japan and expertise. So I think we are doing things on the right track. There were some advices that we have provided. Hindi naman isinasantabi ng pamahalaan ang posibleng pananagutan ng dating operator ng landfill na humantong sa malawakang sunog. 2025 nang mag-expire ang permit ng Philippine Ecology Systems Corp o PHILECO. Pero nabigo umano itong magsumite at magpatupad ng safety closure and rehabilitation plan. Umalis ang PHILECO sa Navotas Landfill nito lamang February 2026. Sa ilalim ng Ecological Solid Waste Management Act, kailangang may cover system ang bawat isinasarang landfill. Kailangan ding tiyakin ng landfill owner na nasusunod ang lahat ng environmental protection feature at may sapat na paraan para makontrol ang landfill gas na maaaring pagmulan ng sunog. Well, ang landfill operator po ay magsasubmit po siya, they committed to submit their safe closure and rehabilitation plan. At kami naman po, we have been discussing with the Office of the Solicitor General para po pag-aralan kung anong mga legal remedies na pwede po natin puntahan moving forward. So we're meeting within the week again with the Solicitor General's office, yung mga abogado po doon para to determine kung ano pong hakbang ang pwede natin gawin. Sinisikap ng Newswatch Plus makuha ang pahayag ng dating operator ng Navotas Sanitary Landfill. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Udalo, Newswatch Plus.